Ayun oh. Nandito na naman tayo sa makabuluhang pag-uusap oh. At with the permission na to our passenger at napakagwapong pasaheros natin, magandang nilalang ng Baguio, isang pencil pusher at on board sa akin dito sa Taxi Joe Rides. So sir, paki-introduce naman yung sarili mo. Devin po. Devin Cosme? Wow. Ay di Kevin Cosme pala yan. Ano yan? Devin. Devin. Yes po. Gandang pangalan very unique ang name Devin grabe So yan siya sinasabi sa akin about dun sa mga policy at mga do's and don't about sa apartment sa likewise nung ano ba yung tawag? Sa dorm po. Dorm yan, no? Dormitory. Medyo big time tong guest natin kasi may dorm ito Grabe naman. Umuwi daw ng lasing. Ngayong kick out ngayon. Ano ba oras sir yung yung ating tawag dito, yung curfew natin sa 7 po. Tapos umuwi ako alas 11. Umuwi ng alas 11 pagkatapos ayun, nung chinek ko yung kwarto, nakita ako nung headphone lasing ka na lasing. Okay. Ibig sabihin yung pag-check sa kwarto, allowed ba yun? Privacy mo na yun? Parang attendance kumbaga na lahat kami umuwi. Hindi, ang pagpasok ng dorm, di ba ang ginagawa ng estudyante, may pinipirma sa logbook. Meron po. Pero kadalasan po kasi sa amin may mga tumatakas po talaga paggabi. Kaya ginawa rin po nila, nag-check din po sila paggabi para ano yung kinakatok yung dorm? Opo. Ba parang guys parang minaalala ko dyan yung mga kinakatok na ganyan sa kulungan yan yung head count parang tinatawag yung mga kakosa yung mga kakosa dyan shout dyan sa mga kakosa dyan buong Pilipinas na mga kakosa, hello po kayo dyan, chill lang, huwag kayo masyadong hinahawakan yung mga rehas dyan, chill lang po, makakalaya din kayo. Pagkatapos ayun po, tapos nung head count nung gabing yun, kumatok po sila sa pinto, tapos pagkabukas ayun, bungo. Kumatok sila sa pintuan mo, sa kwarto mismo yan? Opo, kasama ko po yung mga roommate po. Sa isang kwarto, ilang kayo doon sa isang kwarto? Apat po. Apat, sa isang room. Opo, sa isang room. Sila naman, matino naman sila? Matino naman po sila. Ikaw lang hindi? Ako lang po yung nakita out So, anong procedure pagka nagka-count sila at nag-check sila ng mga estudyante sa dorm? Kasi wala akong idea dyan ngayon lang itong topic na to mapag-uusapan dito sa Taxi Joe Ride. So, paano bang procedure nila? Kailangan bang hubaran? Kailangan ba kayong check-in o gano'n? Hindi naman po. Kakatok lang po sila bawat pinto. Tapos sisilip sila sa mga kwarto kung nandun lahat ng positive naman nandun ka. Naamuyan po ako ng inamoy ka? Ako po kasi nagbukas ng pinto. Ay, sus ka, masyado kang mabait at saka masyado kang magaling. Bakit nagbukas ka? Ikaw yung lasing. Bakit hindi yung mga roommates mo sana inutusan mo na lang at tapos para wala kang naging problema, medyo tagtalok mo ng kumot ka. Kasi ganoon, para hindi ka yung tip ko na yung guys, huwag yung gagawin niya. Ano lang yung real talks lang tayo, di ba? At tapos nung binuksan mo, ano sabi? Sino ba nag-check? Babae, lalaki? Ano po? Lalaki po. Okay. All boys po kasi kami sa dorm. Walang girls? Wala po. So mga kelots kayong lahat? Ganun ba yun? Tapos pagkabukas, naamuyan po ako ng alak. Tapos ayun, serious offense daw. Kaya agad serious offense? Opo, kasi sobrang stricto nila kasi katabi lang po namin yung facility. Ibig sabihin wala ba yung warning man lang o kaya first offense, second offense hanggang third offense, walang gano'n? Bago sila magpataw ng
ng kanilang batas? Wala. Paglasing po talaga wala. Isa lang. So nasa ano nila yun, nasa list of requirements nila yung mga policies nila yon. Nasa kontrata po. Sa kontrata. Yun naman pala. Kaya naman pala. So sa kontrata. wala tayong lusot, no? Wala nang lusot. No? So okay, that's good kasi maganda rin naman yung ganyan na may mga policies ang mga ating mga dorms. Yes. Oo. At sana gayahin ng mga ibang dormitory yung ganyan mga policies para sa para sa ikagaganda rin ng mga kalagayan din ng mga ating mga estudyante. Kasi usually mga nagdo-dorm guys mga estudyante natin yan Oo. Pero maraming takas diyan. Marami. Minsan mayroon nga ako na isa takas Anong takas po? Takas parang bibili lang ng ulam sa talipapa, ganun ang dating, ganun ang itsura. Tapos sakit na yung dalambag, abay nagbibihis na rito sa likuran. Sabi kong ganyan. Madam, kuya, huwag ka nang maingay ha. Sabi nga sa akin, basta mag-drive ka lang, sabi nga. Hindi, kasi naasiwa ako, nagbibihis ka dyan sa likuran ko, kung gano'n. Huwag ka titingin, hindi naman ako tumigad, kaya na marami ako salamin, sabi ko. Di ba ito? Ang tawa, tumawa to rin siyang bigla So, ganun pala ang nangyayari sa mga dormitory. So, magkano naman ang range ng binabayad mo? Dahil dun po malapit sa school mismo, medyo mataas po yung bayad, mga 12,000 po. 12K? Kada buwan. Aman? Opo. Okay. Pero may kasama po kasi kaming pagkain doon. So may meal allowance? Opo. Hindi kasama sa kontrata? Parang luto na talaga. May canteen. So pupunta ka lang ng canteen para doon ka kakain. Ano yung meal na yun? Breakfast, lunch, lunch, dinner. Dinner. Hindi naman buffet? Hindi. Sila po yung pumipili ng ulam. Ay, ganun ba? Umuulan at umuulan guys mukhang parang kagaya kahapon ito na biyahe ni Taxi Joe, umuulan din. Medyo hindi maganda ang weather natin ngayon sa Baguio City. Kaya ingat-ingat tayo mga kataksi dyan sa pagmamaneho. At galing-galingan natin po mag-drive. Ayun pala ang naging sitwasyon ni Sir. Kaya mahirap talaga yung ganun, kung ano yung policy. Ngayon kung ayaw mong mahigpitan ka, huwag ka mag-dorm. Yun nga po, kaya po lumita. Yun lang, huwag ka mag-dorm. Kasi pag nag-dorm ka, siyempre kung anong mga requires, policies ng isang dormitoryo. Stricto po yung batas. Talagang i-apply nila yan sa bawat estudyante. Dito ka na siya? Opo. Teka. Taas ko ng konti. Para hindi tayo masyadong mag-alanganin dyan. Makatabi tayo. Hindi tayo makaabala sa mga motorista. Okay. So touchdown na siya rito. So grab, ano kasi no? Grab. Cash po. Paano ko na yung mga people? Teka. 150. Mabaps, teka. Yung mali. Minsan may na kasi ang signal namin sa mga location din Doon kami may mga problema rin namin. Lalo na po dito may na signal. May na signal. Buti na lang patapon na tong cellphone ko kahit pa paano malakas pa rin. Salamat. 2225. 2225. Yan. So Sir Simon, maraming salamat po sa pag-unlak sa ating makabulang pag-uusap about do sa dormitoryo na yan. So mga guys, ayan. Siya, thank you very much Nice to meet you. Pakipollow ko sa page ko Sa Facebook po? Taxi Joe Rides para i-upload ko yan. Makita mo naman yung itsura. Huwag kayo lalabag sa dorm. Ayan parangalan mo sila. Parangalan sa ka bumaba. Huwag kayo lalabag sa dorm kung ayaw nyong mapalayo kayo ng titirhan. Ayun tsaka kung ayaw nyo makick out ka mo. Yes po. Sige Sir Simon salamat God bless you, God bless. Thank you. Ayun guys, sana naman makabuluhang pag-uusap ang nangyari sa kay Taxi Joe here.
para sa ating pinatid dito sa Ferguson. Kaya shout yung ating mga kakosa at yung ating mga kababayan dito sa Ferguson. Shout tayo dyan at magandang gabi po sa inyo lahat dyan. Ayun lang at wala nang ibang may dadagdag si Taxi Joras para sa makabulang usap about dormitory. Yung mga girls dyan, nung nagtakas-takas para hindi kayo makik-out. Yun lang po. So I will be standing by here at for my station for 10-8-1 para doon sa code namin sa communication. So regards pa rin dyan sa ating communication group dyan sa Radicals Communication Group. Maraming salamat, mabuhay. This is Taxi Joe, signing off muna at balikan ko kayo mamaya uli. Stars to shine.